Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Attorney Regal Oliva. Isa na namang napakagandang another day, another point of view. Ito, title niya is The Most Interesting Woman in Congress. Sino sa palagay nyo? Si Congresswoman Gerbel Luistro. Bakit most interesting woman in Congress? Pakinggan natin siya. Sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito. Congresswoman Gerbel Luistro is becoming one of the most recognizable face in Philippine politics. Not because of legislation, but because of controversy. Controversy. May nagsasabing may 8 million pesos legal fee issue daw involving the law office of Attorney Manasseh Carpio. She denies it and challenges anyone to produce the documents. May mga nagtatanong din tungkol sa flood control project sa kanyang distrito. Totoo, may mga proyekto, pero hanggang ngayon, wala pang ebidensya nagpapatunay na may personal siyang kinalaman sa anumang anomalya. Ang tanong ng publiko, fair ba namang magtanong? Siyempre. Then there was the now infamous laway moment. Viral. Yes, relevant. Not really. Mas mahalagang pag-usapan ang laman ng argumento kaysa laman ng bibig. At syempre, nariyan ang kanyang pagiging isa sa pinakamalapit na kaalyado ni Speaker Martin Romualdez. Walang masama sa pagiging loyal. Pero kapag ikaw ang lead prosecutor sa mga usaping may political undertones, people will naturally ask, can loyalty and impartiality comfortably sit in the same chair? Sa batas, allegations are not evidence. Ngunit sa politika, perception is often the first witness. And perhaps that's Congresswoman Gerbel Luistro's biggest trial. Another day, another regal. So, ayun. Nasa limelight ngayon si lead prosecutor Luistro. May nagsasabi nga baka daw siya manalong senador pagtatakbo siyang sa 2028. Tatakbo siya senado. Posible daw manalo dahil sa exposure niya ngayon. I do not agree. Depende sa klase ng exposure. Kung ang exposure mo naman ay dahil sa kapalpakan, paano ka mananalo? Ang daming mga example, si Manny Pacquiao. Kung exposure lang pag-uusapan, sobra-sobrang exposure niya, pambansang kamao. Kilala ng lahat si Manny Pacquiao. Bakit natalo siya nung last midterm election? Ayan, perception. Kasi dumikit siya sa Marcos Jr. administration. Tingnan nyo yung tatlong kandidato ng partido ni Pangulong Marcos, Federal Party. Pacquiao, Tolentino, and Abalos. Talo lahat. Bakit? Perception ng taong bayan. Basta dumikit ka sa Marcos Jr. administration, kiss of death. Itong mga nanalong senador sa alyansa, may sarili na silang pundasyon. Example, si Lacson and Soto, Lapid, kahit hindi dumikit kay Marcos, mananalo ang mayan dahil tagal na nila dyan sa politika Sino pa? Pia Cayetano. Kahit hindi na member sa alyansa, mananalo yan. Sino pa? Erwin Tulfo.
may mga following na sila. So, huwag niyong sabihin na dahil si Luistro lead prosecutor mananalo sa ano. No way. Oh. Siguro kung mapakonvict niya si BP Sara, baka may pag-asa. But anong chances niyang makapakonvict? 16 ang threshold conviction votes. Paano siya makakakuha ng 16? Maliban lang kung totoo yung hinala ni Attorney Harry Roque na nakikialam ang palasyo at gagawin nilang 14, ibababa nila ang 14 ng conviction votes. Baka sakali. But then, wala pa ring assurance. So, good luck. Ay, Congresswoman Luistro, magbasa tayo sa mga comments. Next, Miriam Santiago daw siya, attorney. Malayo siya kay Madam Miriam. Pamangkin yata siya ni Layla, halos magkamukha. Bingo mismo, labas sa bibig ni Luistro. Talaga namang bumaha kahit hindi biyaya. Nung una, grabing suporta nila kay Martin Romales, di ba? Kaya lang, nung in-announce ng Pangulo na sa SONA, sasampahan na ng kaso daw ng ombudsman si Romualdez. Nasaan na yung mga loyalist ni Martin Romualdez? Tumahimik. Wala nang gustong magtanggol sa kanya. Yung mga young guns na maingay ngayon, nasaan na yung young guns? Wala na. Ganyan ang politika natin. Hindi katulad dito sa Duterte. Nako, ako forever akong Duterte supporters. Bakit? Napatunayan na nila yung brand of Duterte governance and leadership. Just go to Davao. Kung ano nagawa nila sa Davao, kaya nilang gawin sa buong Pilipinas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang gipatindog nga balay sa tabangan na Mugero sa balay ni Junior nga taga Lower Kalapat. So muna ni ang yero nga gitabang nga iyang iatop karon. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita nato nga nakaatop na gid ang gitabangan ani. Salamat sa Ginoo nga nakapatukod nako aning akong balay ug salamat pod sa nagtabang aning sininaot nga magpadayon ni kay daghang pang nanginahanglan nga sama nako nga magbalay unta pero wala sila ikapalit og sin kay tungod kutobra sa ilang pagpaningkamot, kutobra sa pagkaon. So unta magpadayon mo sa pagtabang ug paghatag sa sin. Dagan salamat. So karon nakaatop na gid ka sa imong gipatindog nga balay. So tungod sa tabang. Kung wala pa ang tabang, dili pa gid ka kaatop. So salamat kaayo.